So masyado silang maswerte habang hayan ang hanay ng mga nagugutom lumaki to 63% ng lahat ng mga Pilipino. Oo nga eh. At saka kung titignan nyo, Speaker, Attorney Harry Roque, may problema pa tayo dyan sa pagdating sa kalusugan. Kasi nga, di ba, sa 2025 national budget na kung saan pinirmahan noong December 30 ni BBM, parang it seems na walang zero subsidy or zero pondo. Kasi ang sabi nila, magre-rely na lang daw ang PhilHealth sa reserves na meron sila ngayon. Pero anong tingin niyo po dito, mga speakers, sa implications at saka kung ano yung consequences kung zero budget siya? Okay mga kababayan, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Ito nga ang ating reaksyon, mayroon ng mga bagong speakers ngayon. Panoorin natin ito. Mga kababayan natin, ang ating mga bagong speakers. Tapos, alam naman natin na ang PhilHealth, ang daming challenges at saka issues kinaharap aside from may mga alleged na corruption dyan. Ang isa sa mga issues is hindi daw nababayaran ang mga hospital kaagad at maraming mga parang naghihintay ang mga hospital. Tapos, alam naman natin na may kinalaman din yan sa universal healthcare at kayo ang author dyan, Attorney Harry Roque, I think, if I'm not mistaken. So, ito yung ang kalusugan kasi isa sa pinaka-basic. Lahat ng Pilipino, lahat ng human beings, kailangan mo ng health. At ang public health insurance ay isang sa pinaka-dapat na basic services na binibigay ng gobyerno. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit zero siya kasi daw mayroon daw reserve na around 600 billion. Pero tingnan mo naman, parang nangangamba ako diyan eh. Sumulat nga ako ng artikulo diyan kasi parang feeling ko in the long run magkakaroon ng problema. Anong tingin mo dito? Hindi dapat health insurance ang tawag diyan eh. Alam mo, ang laki ng pagkakaiba ng universal healthcare sa health insurance. Kaya nung sinulong ko yan sa Kongreso, gusto kong palitan na eh. Kasi kinopya ko yan doon sa UK kung saan libre ang gamot at libre ang paggamot. Nakatikim ako niyan kasi ako'y foreign student at libre ang aking gamot, libre ang aking mga... Dapat nga, sana kung si Vice President na hindi Sara Duterte ang makaupo ang bilang pagka-presidente sa ating bansang Pilipinas, dapat papalitan na ang speaker at dapat ito si Attorney Harry Roque ang magiging speaker para manumbalik ang mga PhilHealth para sa mga mahihirap, di ba? Ang insurance kasi, yung benepisyo mo, limitado dun sa premiums na binabayad ng mga member. Pero ang universal healthcare, tanggap na hindi sapat yung premiums na yan para sagutin ang pangangailangan ng taong bayan. Kailangan tustusan talaga ng gobyerno dahil yan naman ay obligasyon ng gobyerno. Yung pag-zero budget, yan ay unang-una labag dun sa batas na sinulong natin dahil ang nakasaad dyan eh, lahat ng pondo ng PhilHealth dapat pumunta sa pagbaba ng premiums, ng contribution o di naman kaya pagtaas ng benepisyo. Hindi dapat yan sinosoli sa gobyerno o zero budget. No? At ngayong zero budget siya, ibig sabihin, maraming mga pangangailangang kalusugan ang hindi maibibigay ngayon ng PhilHealth. Kaya nga, tingin ko talaga dapat bumalik sa Kongreso, palitan talaga yung PhilHealth na yan, gawing national. Ayun, maganda yan ha. Maganda yan ang mga sinasabi ni Atty. Harry Roque. Dapat na ay bumalik siya sa Kongreso. Sana abulisin ang Kongreso tapos baguhin ba ang sistema, no? Baguhin ang sistema, palitan lahat ng mga Kongreso at saka kunti na lang ang pipiliin bilang congressman. Wala nang 300, siguro nasa mga 40, 50 na lang, di ba? Kung sino distrito, ilang distrito ang ating bansang Pilipinas, yan na lang, hindi na kay mayroon pang marami, ilang distrito 1, distrito 3, dapat bilangin na para iwas corrupt ang ating bansang Pilipinas. Yan si Atty. Harry Roque dapat magiging Speaker of in the House. Service nang pumasok sa ulo ng lahat na hindi yan insurance, yan talaga ay obligasyon ng ating gobyerno. Tama. Now, Speaker Maharlika, yung sa Amerika ba, paano ang system nyo dyan? Dito sa
sa amin, sa insurance, may tinatawag kaming Medicare at medical, ano. So, kapag tumungtong na kung tama yung pagkaalala ko, pag tumungtong na sa 65 years old ang ating mga senior citizens, senior na yan ay talagang binibigyan sila ng sapat na kalinga ng gobyerno, magsimula sa hospitalization, sa gamot, mga procedures, even sa pag-transport. Kasi like yung mother ko, no, she's 75 years old now. So, going 75. Yeah. So, anyway, alam nyo, ang ganda ang ganda ng programa ng Amerika. Wow, nakaingit naman ganyan, no? Ang ganda bang healthcare nila, no? Yung kung ikaw ay mag-edad ng 60 pataas ay libre na ang hospital. Dapat ganun sana ang ating bansang Pilipinas. Wala sanang mamamatay agad ng mga matanda, di ba? Kung inalagaan pa sa mamumuno ng ating bansang Pilipinas. Kaya lang, puro bulsa ang pira. Grabe talaga ang nakawan sa ating bansang Pilipinas. Wala na, toxic na at cancer na ang sakit dyan sa mga magdadakaw. Dapat talaga gamutin ang bansang Pilipinas. I'm just talking dito sa nanay ko dahil sa sobrang busy namin dito sa Amerika, kapag mayroon siyang doctor's appointment, let's say for example, o ma-hospital siya or something, may mga pangyayaring ganyan. Kahit wala kami sa tabi niya, meron kang tatawagan. Merong mga ahensya, Tama. dahil ito'y funded ng government, na tatawagan. Mayroong 111. Siguro yung 111 doon sa Philippines, nawala na yung kay Pangulong Duterte, no? Ang ganda sana yun. Na itatransport siya, kasama yung Grabe, 911, kung nawala. emergency talaga yan, itatransport siya papunta sa hospital, or kung may mga Paano appointment kung siya, dahil mayroong wala 111? siyang kamag-anak sa katabi Hindi niya, naman kailangan libre ng yung dalhin doon sa hospital. hospital Wala. na yun, tatawag ka lang sa Hindi gamutin. access, yung tinatawag nilang access. So, yun ay magbabayad ka lang yata ng $1 or $1.75. Yun yung narinig ko sa mother ko. No? Mura pa rin. So, talagang, kumbaga, protektado yung mga elderly dito na yun nga, sabi ko, sa Palapakan hospitalization, natin. sa mga Ang Amerika, transportation, maganda, sa gamot. So, talagang tatanda ka ng kahit pa paano may extend yung buhay mo Mag-enjoy. dahil inaalagaan ka somehow ng government. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, wala namang ganyan. Kumbaga, Wala tatanda sa ka, siya, wala ka ng pera, mahirap ka na, walang ganong walang ganong kalinga yung government Madalas tatagyan ka pa ng ospital kasi walang ganito, walang bed, walang gamot o kung ano pa man or papabilin ka, ultimong bulak, 'di ba? Ipapabili sa iyo, 'di ba? Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. So it's the same thing dito sa mga bata, yung mga bata na let's say for example, hindi naman mga low income, kumbaga, yung mga low income parents ay talagang may maraming proyekto yan sa mga bata na yan. Talagang nag-guide sila. Yung kanilang paglaki, yung mga nutritional needs nila, talagang nag-guide yan ng government. So dito nga sabi ko, dito sa Amerika, talagang tamad ka na lang kung walang mangyayari sa buhay mo. Sa Pilipinas, wala namang ganong proyekto Kung meron man, pa isa-isang perasong Nutriban, diba? Tapos, pipicturehan na nila, sikat na yung politiko na nagbigay ng Nutriban. At alam niyo naman yan, ako, naka-experience ako din sa Pilipinas na pag pumupunta ka talaga ng pampublikang hospital, kapag wala kang pera o wala kang kakilala, ang trato sa'yo para kang basura. Well, alam nyo, Totoo yan mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Kung ikaw ay mahihirap, punta ka sa ospital, daan-daanan ka lang dyan sa tabi kung ikaw ay pasyente. Walang asikaso sa iyo kapag wala kang pangbayad, kapag kulang ang pira mo. 'Di ba? Sa ibang bansa, katulad sa lugar ni Maharlika, Canada, ang ganda. Pagdating mo doon, asikasuhin ka agad sa mga nurse, doktor. Sa ating bansa, wala. Uuwi ka na lang. Hindi ka pa na-check up dahil wala kang pangbayad Di ba? Kawawa talaga tayong mga Pilipino.
Kaya nga Oo, sinulong totoo natin yan. yung universal healthcare eh. Kasi ayon dun sa karapatang pantao, no, obligasyon ng lahat ng gobyerno gawin ang lahat na pwedeng gawin ng mga hakbang para magkaroon ng katuparan yung karapatan ng mabuting kalusugan. Yeah. At yung ating universal healthcare, dapat lahat ng mga Ang pinaka-importante mga kababayan ay healthcare, kalusugan sa ating katawan, tayong mga tao, 'di ba? Sana ma-extend sana ang buhay natin, 'di ba? Ganun dapat. Oy mga kababayan, hindi pa nakasubscribe sa King Channel, paki-subscribe naman. Maraming salamat sa inyo lahat diyan, ha. Mga kababayan natin, tangkilihin niyo ang aking channel. Dito lang niyo mapanood ang mga bagong speakers tulad ni Atty. Harry Roque, ni Prof. Hana at kay Madam Maharlika, ang mahal ng bayan. Diba? sakit ng mga Pilipino, eventually, magiging libre. Eventually, unti-unti. Pero Yeah. paano magkakaroon ng katuparan yan? Nagsisimula pa nga lang, tinanggalan na ng pondo ang PhilHealth para mapunta dun sa mga bulsa ng mga kurakot at politiko. At ngayon, tinanggal pa yung subsidy ng gobyerno na nakalaan para bayaran yung premiums ng mga maralitang mga Pilipino na hindi kaya magbayad ng premiums. So talagang hindi mo maintindihan yan ang resulta talaga kapag ang leader wala sa tamang pag-iisip, di ba? Ano tingin nyo, no? Wala daw sa tamang pag-iisip ang leader ay. Totoo naman, marami naman nagsasabi, hindi lang si Atty. Harry Roque, maraming nagsasabi, maraming nagpatunay, si Cathy Binag at saka si JM, si Jonathan Morales nga wala sa tamang pag-iisip. Mas lalo na ang dating Pangulo, siya mismo nakaalam dahil siyempre mayor siya, noon pang mayor si dating Pangulo, alam na niya nga nandun sa listahan itong bangag nga presidente, di ba? Walang kahihiya ito, no? Dapat kung may may isip ka, dapat umalis ka na dyan, hindi ka ba nahihiya sa iyong mukha nga marami sinuka ka na sa taong bayan, di ba? Kapituko ka pa rin dyan. Dapat talaga mga kababayan, magkaisa na tayo sa January 13 bukas na, no? Lunes dyan sa ating bansang Pilipinas ang rally ni Iglesia de Cristo ay daragsaid ng mga suporta. Suportahan natin ang Iglesia ni Cristo. Meron ba talagang presidente na nasa tamang pag-iisip na narariyan na nga yung resources para mabigyan ng kalusugan ng kanyang mga kababayan, pinagkakait pa. Tama. Actually, Go, Prof. Okay. Sabihan ko lang yung kasi ngayon 'di ba, hindi ko nga alam kung i-challenge sa Supreme Court ang 2025 national budget. Pero kung titignan mo, ang ilan sa mga adverse impact ng zero budget for PhilHealth sa 2025 national budget, unang-una is yung possible na disruption of healthcare access for most vulnerable Filipinos, especially dun sa mga tao, yung mga indigent nating kababayan at marginalized sectors na nagre-rely talaga sila sa PhilHealth for their, halimbawa, nagpapagamot, pumupunta sa mga hospital, lalo na yung mga areas na kung saan nasa liblib na lugar or yung mga even yung ethnic minorities natin, unang-unang tatamaan yan Pangalawa, yung tinatawag nating disruption in coverage nga ng mga indigent families. Like, hindi lang indigent families, kasama na dyan yung senior citizen, yung mga person with disabilities and informal workers na nagdi-depend talaga sila sa government subsidies, contributions to PhilHealth. Pangatlo pa na pwedeng maging impact ng zero budget na yan is yung strain sa PhilHealth financial services and yung risk din na kung saan yung tinatawag nilang reserve ma-deplete. Kasi may possibility ma-deplete siya kasi kung zero, so lahat ng gagastusin mo, kukunin mo dun sa tinatawag nilang reserve na kung saan gina-justify naman ni BBM na okay pa daw yung PhilHealth kahit zero budget yan sa 2025 kasi may reserve naman. Tapos, yung impact nito, kapag na-deplete, paano yung future services ng PhilHealth? At saka, mga speakers, mayroon kang tinatawag na no balance billing or NBB services or policy. Paano na lang ito maapektuhan? Kasi ang nag-access dito, yung mga tipong
pupunta ka ng hospital and you don't expect na magbabayad ka. Pero kung wala namang mauubusan ng pondo or madideplete or makukonstrain dahil nga nagre-rely lang sa reserve, baka ito mawala na rin. Ay talagang mawala yan ng PhilHealth, no? Mawala talaga yan mga pondo dyan habang nakaupo pa yan ang presidenteng bangag ngayon. Dapat hanggat maaga, tanggalin, palitan na para magapan ang sakit ng kanser sa ating bansang Pilipinas. Para maligtas pa ang mga Pilipino, lalo na sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So yun lang no mga kababayan natin ang aking reaksyon ngayon. Ito ang mga speakers, Madam at Attorney Harry Roque. Diba? Yan dapat ang magiging maglingkod sa ating bayan sa bansang Pilipinas para linisin ang ating minamahal na Pilipinas. Sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel, sana naman paki-subscribe. Subaybayan natin dito lang. RE Views. Mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Bye-bye.